last word niya was, mahal na mahal ko kayo. Pero habang lumalaki po ako, sabi ko, sinabi niya yung mga salitang yun, mahal na mahal ko kayo, pero bakit siya umalis? Bakit niya po kami iniwan? So, yun po, habang lumalaki po ako, parang nagkaroon po talaga ng missing piece, napakalaking missing piece sa puso ko. And masasabi ko pong galit na rin po sa kanya. Ilang taon ka? 10, no? And, Wow. Ang 10, medyo nakakaintindi na ng emosyon yan. yeah, pero inano ko po parang pinipilit ko pa rin pong wag masyadong dibdibin and magpatuloy lang po sa buhay. Kasi sinasabi din po ng father po namin na mag-aral kayo mabuti. Focus lang kayo sa pag-aaral. And nung mga panahon na rin po yun, parang natigil din po na sumasali ako ng mga sing competitions. Kasi parang ka wala na nagka-trauma. po. Tsaka Yeah. wala na yung nag-aayos sa Yes. inyo. Although, andyan naman po si Daddy Joe, yung father po namin, para mag-provide para sa amin. Pero napakalaking party po yung nawala din na wala na nang sumasama sa mga singing activities ko po. Hindi lang yun. Siyempre, iba yung presence ng nanay sa buhay mo, ano? Ilang taon na yung mga kapatid mo noon? Noon po, so 10 years old ako. Yung brothers ko po was 4 and 2. I can't imagine. 4 and 2. Even ako po, hindi ko rin po ma-imagine. Tapos ikaw 10. Para ka naging nanay na. Para ikaw na yung Yes, magiging opo. nanay ng mga kapatid mo, right? Habang nagdadalaga po ako, yun yung nasa isip ko na kailangan ko maging matatag para sa mga kapatid ko and tumayo na rin po akong breadwinner for them. And then, hindi rin pinaliwanag ng tatay o nanay mo kung bakit siya umalis. Hindi na rin po. So, parang ang nangyari is, habang lumalaki po ako, na-find out ko po yung mga dahilan kung bakit nangyari yung moment na yun. So, parang dun po sa panahon na yun, parang mas lalong nag-grow tuloy yung hurt and anger. Kasi, hindi po nagkaroon ng ng pag-uusap. Closure. Ng clarity, bakit nangyari to. Lahat ng naririnig ko, puro hearsay, o kaya maririnig ko sa usapin ng father ko at ng mga ibang kamag-anak. So, yun lang yung nagiging source of information. Ang hirap din talaga, ano, lalo na kung yung age na yan, formative, Yes. tapos may peer pressure sa school. Yes. So, paano yung pag nakikita mo yung mga classmates mo na kumpleto ang nanay-tatay? Yung usual feeling po ng bata na naiinggit siya sa mga kaklase niya na buti pa sila kapag may mga events sa school or may mga meetings na kapunta yung both parents nila. Tapos na talagang nasasamahan po sila. Tapos nakikita ko nagbabonding sila. Samantalang ako, nakukumpara ko yung sarili ko na naiintindihan ko kung bakit hindi makarating yung father ko kasi busy sa trabaho. So, parang since then po parang na-develop yung pagkakaroon ng inferiority complex. Mas naging mahihiyain po ako that time. Parang mas distant po sa mga tao. And then, secretive po ba? Parang tinatago lang yung nararamdaman. Ngayon na mas may edad ka kesa noon, parang nagkaroon ka ng trauma. Actually, until now, Miss Corina, pag may mga social gatherings nga po, parang gather mo pa yung strength mo din. Parang, pupunta ba ako? O sige, anong gagawin ko dito? Parang, kailangan mong mag-prepare mentally and physically pa. So, yun. Masasabi ko po na naging malaki po talaga yung effect ng ganong klaseng childhood kapag hindi buo yung pamilya, walang nag-guide sa mga bata, and yung kumbaga hindi na shower ng sobrang pagmamahal ba. Parang ngayon naghahanap ka ng ng attention tuloy sa ibang tao. Naghahanap ka ng value. O di maganda, edi natulak ka sa natulak ka sa pag-audition ng pag-audition. Opo, dun ko na lang po na ibuhos yung yung nararamdaman ko. Dun po ako nag-focus. Pero Miss Corina, sometimes parang meron din pong negative effect pag yung value mo as a person, dun mo lang po kinukuha sa kung ano yung trabaho mo, kung ano yung achievements mo. Iba pa rin po talaga kapag masasabi mong
yung value at worth mo ay dahil napakitaan ka po ng sobra-sobrang pagmamahal. In the future po, isa po to sa mga pinapangarap ko na sana hindi ako matulad sa kung ano man po yung naging outcome ko nung bata ako sa magiging future family ko po. Okay. What's the worst that happened to you think? Mahirap po sabihin, Miss Corina. Sorry po, I cannot say po. Okay. Ang gusto mo, wag na lang mangyari sa susunod. Pero gusto mo naman magkaanak. Opo naman din, hopeful po na magkakaroon din po ako ng sarili kong family. Yung hindi po matatawag na absent parenting. Absentee parenting. Opo. Kasi si tatay nasa factory, ano? Yes po. Siyempre, pag uuwi po siya ng bahay, pagod na po siya, di ba? So, parang nalilesen po yung time ng mga quality, po namin, time together. So, yun po yung gusto ko mangyari in the future pag ako naman po yung nagkaroon ng sariling pamilya na talagang bibigyan ko po ng buong attention at pagmamahal yung mga magiging anak ko naman po. Ayun, okay. Feeling ko parang yan din ang nagtulak sa'yo para, sabi mo nga, naghahanap ka ng atensyon. Meron kang outlet dapat. O dito, 15 years old, lumaban na siya sa singing competition ng Pinoy Pop Superstar. Naging weekly champion ka doon. Yes, right? po, opo. Okay. Kailangan po maka 4 na weeks kang panalo para makapasok ka na sa Grand Finals. Siya ang naging winner, first ever Pinoy Pop Superstar Grand Champion. Sa Grand Finals po, ang pinaka memorable na piyesa na kinanta ko po was Run to You. Proud naman si tatay. Ay, sobra naman Oo. Buong family po, even po yung mga kapatid ko, mga kamag-anak, mga uncle at auntie, lahat po sila. Mga Talaga? kaibigan, opo. So parang medyo natatapalan na yung mga trauma-trauma mo kasi nananalo ka na. Opo. Diba? Sobrang laking achievement po pala nung pagkapanalo ko. Kasi nung nanalo din po ako, nung time na yon, hindi rin po agad-agad nag-sink in sa akin na wow, nanalo ako ng 1,000,000. Merong bahay at lupa na premyo, may sasakyan, and kumbaga parang ito na yung ticket or gateway mo para makapasok sa showbiz. That time po, parang nagfo-float lang po ako. Kasi ang masaya sa pakiramdam, hindi mo inaakala din na ikaw ang mananalo. Tapos hanggang sa habang tumatagal po ako dito sa industry, parang naiintindihan ko na po yung bigat, kumbaga ng pagiging winner ko. Siyempre pumapasok na din po yung pressure na dapat alagaan ko to. Dapat hindi ko sayangin yung opportunity na binigay sa akin. So, yun po, parang ngayon po mas natututo ako on how to navigate this industry. Ayun. Habang kinakanta mo yon, sinong iniisip mo? I wanna run to you. Mother ko po. Totoo? Ay, nakakayak. Totoo ba? Opo. Yung mga lines na tell me, will you stay or will you run away? Yun po talaga yung pinakatumatak sa akin. Buti hindi ka umiiyak habang kinakanta mo yun. Pwede ko nga po nila. Hindi ba, no? May 1 million pesos. May 1 million pesos. House and lot. Car. Ayan na. Ang dami ng napanalunan. And, charan! Sinong biglang nakita niya, na biglang nasa harapanan niya after how many years? Actually, 5 years. 5 years? 5 years. Saan yun? Sa isang talk show po before sa GMA. S-Files po yung program yun eh. Ayun po na sobrang nabigla po ako na nandun po pala yung mother ko sa studio din. Pinagkita po kami. Ha? Yes po. Siyempre during that time, wala po kaming naging closure o kahit anong... At saka hindi kayo nag-usap? Opo, wala. Ng ilang taon? Ng ilang taon. Wow. Kaya, Okay, so sobrang- nung makita mo yung nanay mo, ano yung una mong reaksyon?